Simple, malutong, at napakasarap. Tara po mga kabakyard, luto tayo ng aking kinikrave na Kanto style fried chicken. Meron tayo ditong isang buong manok. Mahigit 1 kilo lang po ito. Ang una muna natin gagawin ay tatanggalin natin yung kanyang backbone. So, iba-butterfly po natin ito. Ito na po yung tatanggal nating buto. Yan. Ang susunod na nating gagawin ay magdidikdik lang tayo ng asin at paminta. At pagkatapos ay irarab lang natin ito dito sa ating isang buong manok. At lalagyan ko rin yan ng rub yung likod ng manok para talagang makasiguro tayo na nuot yung mga spices na inilagay natin. Siguraduhin din nating lagyan natin ng asin at paminta yung kaloob-looban nitong manok. Ayan o, kung nakikita ninyo, binuksan ko yung balat ng manok. At nilagyan ko yan ng asin at paminta. Sa ganitong paraan ay makasisiguro po tayong malasang-malasa itong ating Kanto fried chicken na ginagawa. Ayan po, tapos na nating maasinan itong ating manok. At ang susunod nating gagawin ay ire-rest lang natin ito ng 4 hanggang 6 na oras. Habang naka-rest ang ating manok, gagawa na tayo ng ating dry batter para dito sa ating Kanto fried chicken. Gagamit tayo ng 2 cups ng harina. 2 cups din ng corn flour. 1 kutsarang garlic powder at 1 kutsarang onion powder. Lalagyan din natin yan ng kalahating kutsarang asin at paminta. At pagkatapos ay haluin lang natin ng maigi para mag-combine lahat ng mga dry ingredients na inilagay natin at iset aside. Makalipas ang 6 na oras na pagbabrine, pwede na nating ilagay yung ating dry batter dito sa ating isang buong manok. Isang mabilisang announcement nga po pala mga kabakyard, bago na po yung aking page na pinag-a-uploadan ng mga video. Kung hindi nyo pa po nalalike or follow itong aking page, please feel free po to like and follow para po ma-update kayo kung nag-a-upload ako ng bagong mga video. Nagkaroon po kasi ng problema yung aking old na page, kaya hindi na ako nag-a-upload doon ng mga video. So dito na lang po tayo sa aking bagong page. Please like and follow. Salamat po. At ayan na nga po, balik na tayo dito sa ating niluluto. Siguraduhin po nating lagyan din natin ng butter yung kaloob-looban nitong manok, yung skin po niya, para po maging crunchy po yung skin ng ating Kanto style fried chicken. At ayan po, pinipisil-pisil ko lang yan para talagang magdikit yung mga butter na inilagay natin sa skin ng manok. At kapag makasiguro na tayo na nalagyan na natin lahat ng butter itong ating isang buong manok, ay i-shake off lang natin yung excess na butter. At ayan po, magpapainit na tayo ng mantika dito sa ating kawali. Eto po mga kabakyard, mainit na po itong ating mantika. Sapat lang yung init niya para dito sa kinakailangan natin temperature. At ready na po nating ilagay itong ating isang buong manok. Ayan po, tara po, prituhin na po natin. Siguraduhin po natin galaw-galawin natin itong manok para hindi dumikit dito sa ilalim ng kawali yung ating manok. At para talagang makasiguro tayo na maganda ang pagkakaprito ng ating Kanto style fried chicken. Nasa ika-10 minuto na po tayo ng ating pagpiprito at ito na po yung itsura ng ating Kanto style fried chicken. Piprituhin pa po natin yan ng mga 10 minuto pa para talagang ma-achieve natin yung pinaka-crunching texture ng Kanto style fried chicken. Nandito na po tayo sa ika-20 minutes ng pagluluto ng ating Kanto style fried chicken. Ito na po ang kanyang itsura. Ang ganda na po ng itsura niya at napaka-golden brown na niya. Pero hindi pa po tapos itong ating pagluluto. Hahanguin muna natin ito at ire-rest natin hanggang sa completely lumamig. Habang naka-rest ang ating manok, ay gagawa muna tayo ng sausawan ng ating Kanto style fried chicken. Naglagay lang ako ng suka, sibuyas, sili at asin dito sa ating sausawan, paminta,
At lalagyan ko rin yan ng asukal para mabalanse itong lasa ng ating sausawan. At ayan po, halu-haluin lang at iset aside. Eto na po, malamig na po itong ating manok at pwede na natin itong i-second fry. Wiwisikan ko lang yan ng malamig na tubig para sa mas crunching result ng kanto fried chicken. Mabilis lang po yung pagluluto ng ating second fry. Wala pang 2 minuto. Kaya ayan po, alalay lang po sa pagluluto. At eto na po mga ka-backyard, luto na po ang ating Kanto style fried chicken. Ito po mga ka-backyard, luto na po yung ating Kanto style na fried chicken. Ayan o. Ayan. Titikman ko po muna to ng walang suka. Ayan po. Sobrang lutong. Sausaw naman po natin to sa merong suka. Ayan o. Hatiin lang natin. Ito po sa merong suka. Ayan o. Grabe yan, oh. Kain po. Grabe yung suka natin, ang sarap. Napakasimple ng lasa, malutong, juicy, at talaga naman pong napakasarap nitong ating Kanto style na fried chicken. At yung sausawan. Napakasarap. Wala po talagang tatalo sa napakasimpleng flavor. Malutong na Kanto style fried chicken. Yan. At yung kanyang suka. Yan, oh. Ang sarap. Grabe to. Sarap eh. Craving satisfied po talaga itong Kanto style fried chicken natin. Sarap. Damang-dama yung pagka-juicy niya. Last bite po mga ka-backyard. Yan o. Sarap. Ito po, tapos ko na pong matikman itong ating Kanto style fried chicken. Sobrang sarap po. Meron nga po pala akong announcement. Bali po yung aking page ngayon ay bago lang.
Na-restrict po kasi yung Facebook page ko na Miss Drafts Backyard. Ayun po, yung Miss Drafts Backyard page nyo po, yung i-like nyo at i-follow para po pag nag-upload ako ng bagong mga video ay ma-notify po kayo dito sa Facebook page ko po. Kung nagustuhan nyo po itong ating recipe, please feel free po na i-share sa inyong mga family at mga friends para po matutunan nila kung paano gumawa ng simpleng Kanto-style fried chicken na talaga naman pong napakasarap at talaga naman pong nakakapaglaway. Maraming salamat po mga ka-backyard at hanggang sa susunod po muli nating pagluluto.